Hindi, hindi, parang kilala ko na. Ibig sabihin na tumawag si Bang pala, KJ. Okay. Ayan, sir. Oh my God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga taong nanonood. Alam nyo, kahit ako, parang naano ko. No? Nakakaiyak. I mean, ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho noong 2012 na makalipas ang mahigit isang dekada. Ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no? Bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga sa halip na bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na kasi kung gusto nilang malaman yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit Ngayon inaantay yung kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw, pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas at sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga baka raw tantad na CCTV yung bahay. Kumbaga sa talagang meron din silang mga pinag-iingatan na for for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o yung totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita nga may mga CCTV, at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation. Sir, nakakapanglumo, okay? Nakakapanglumo, nakakagalit, nakakaiyak, dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas, na alam ni Glenn Chong, alam nating lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos, ayon dyan sa video napanood namin sa iyo, na aareglohin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood ngayon na mga Pilipino na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, parang jukebox, na paghulugan kung anong kakanta. Ngayong moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa peligro dahil mismo ang mag-uutos na pwede kang ipapagurgor kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo.